Good morning guys! Day 2 na ng aming Fall in Japan adventure and for today's itinerary, pupunta kami ng Nara and Kyoto. So unahin muna namin yung Nara. Bago mag-8 ng umaga, nasa Kintetsu Nara Station na kami. Masyado pang maaga kaya wala pang laman sikmura namin kaya pumunta muna kami sa Lawson and then kumuha kami ng makakain. Hindi din kasi kami sanay ng heavy breakfast. Kaya kumuha lang kami ng egg sandwich tsaka tubig. Tara, kain tayo. Tapos na kami kumain kaya tara, lakad na tayo. Yung weather nga pala ngayon medyo may konting lamig na rin kasi fall na eh. Pero kaya pa naman siya ng hoodie. Yung Nara Park nga pala, 6 minutes walk yan mula dun sa Kintetsu Nara Station. Wala pang masyadong tao kasi 8 pa lang ng umaga. May nagtitinda pero busog pa tayo eh. Siguro mamaya pagpabalik na tayo, try natin yan. Mukhang masarap eh. Ito nga palang nasa right side, Nara Park na yan eh. May mangilan-ngilang deer na akong nakikita. Yung mga itinerary pala namin at saka magiging itinerary pa lang namin sa mga susunod na araw, lahat po yun DIY. Ayoko kasi nang nai-stress ako sa oras. Gusto ko sarili ko yung time. Bili tayo ng crackers para sa mga deer. Subukan mo ba magbaw kung magbabaw sa'yo? Dali. Ako po, ayan na. Dali, magbaw ka muna. Oo, nagbabaw siya. Oo, di ba? Very polite ang mga deer dito. Pag nagbaw ka, magbabaw din sila. Tsaka pag may nakita silang crackers na hawak mo, lalapit talaga sila sa'yo tapos magbabaw sila. Konting kaalaman nga pala, yung deer cracker is made of wheat flour and rice bran. Ang laki ng Nara Park. Kahit saan ka lumingon, may deer akong nakikita eh. Siyempre ako din, try ko din siyang bigyan. Dapat may resibo na nakarating din ako rito. Lakad tayo, hanapin natin yung Todaiji Temple. Pansin ko yung mga dahon dito. Green na green pa siya, pero may mangilan-ngilan na rin na nagpalit ng kulay. Nandito na tayo sa Nandaimon Gate, a large wooden gate na binabantayan ng dalawang nakakatakot na estatwa. Yung wooden gate, medyo malayo pa siya dun sa temple. Tapos may madadaanan kang pond. Hirap lang kasi nung pangalan ng pond eh. Ito nga palang Todaiji Temple is one of Japan's most famous temples and a landmark of Nara. Yung main building nito were constructed between 745 and 752. Siyempre, hindi pwedeng wala akong resibo na nakarating ako dito. O, ayan, lakad. Oh, grabe oh, ang laki ng Buddha. One of the wooden pillars has a hole in it, and people are allowed to crawl through it if they wish to. The size of the hole is equivalent to the Buddha statue's nostril, and if you crawl through it, you will be blessed health and happiness. Actually, sinubukan ng anak ko. Medyo mahirap nga lang daw.
Wait lang, may nakita ko dun sa gilid. Teka, lalagyan natin ng stamp ang ating booklet. Syempre, di natin yung palalagpasin kasi nangungulekta tayo eh. Para makapasok ka nga pala dito sa Todaiji Temple, kailangan mo magbayad ng 800 yen. So, pag kinonvert mo yun sa Canadian dollars, 7.50. Yun na rin yung bayad mo sa Todaiji Museum kasi kasama na siya dun sa binayaran mo pagpasok mo ng Todaiji Temple. At nasatisfy naman ako dun sa aking booklet kasi may 2 stamp akong na-add ngayon. Kaya ngayon, papunta na kami ng Kintetsu Nara Station kasi may binook akong limited sightseeing train. Yung schedule namin is 11:55 kung di ako nagkakamali. Kaya dapat bago mag 11:55, nandun na kami. Buti na lang pala inagahan namin yung pagpunta dito sa station kasi yung schedule pala namin 11:50. Akala ko 11:55. 11:30 pa lang nandito na kami. Ayan nga pala yung sasakyan namin. Yung tawag dyan, Oniyoshi. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, but Oniyoshi is a luxury sightseeing train operated by Kintetsu Railways connecting Osaka, Nara, and Kyoto. At ngayon nga sasakay tayo dito papuntang Kyoto Station. Yung binayaran nga pala namin dito, 1,490 yen. So, pag kinonvert ko siya, around $14 din siya. Ganda. Pero, yung binayaran na yon is on top of a regular train fare. Yan nga pala yung website kung saan mo siya pwedeng i-book. Tamang upo muna tayo dito kasi di pa rin ako makapaniwala na nakasakay na ako dito. Dati pangarap ko lang to eh. Tara, check natin yung ibang car. Di ba yung car, yun yung bagon? Tama ba? Bagon ang tawag sa atin sa Pilipinas. Anyway, ito nga pala ay 4 na cars. So, yung cars number 1, 3, and 4, mga twin seats yon. Tapos yung all seats na to arranged in a 2-column style para maraming space yung mga passengers. Yung car number 2, sales counter yon. So kung bibili kayo ng mga snacks, dun kayo pupunta sa car number 2. Actually, naghanap nga ako ng stamp pero wala daw silang stamp. May CR nga din pala sa loob nito. 35 minutes nga pala yung biyahe namin bago nakarating sa Kyoto Station. Mag-lunch na nga muna tayo dito kasi gutom na ako eh. Ang Kyoto nga pala, sikat sila sa buckwheat noodles. Ito yung tinatawag nilang soba. Sineserve nga pala siya either hot or cold. Pero pinili namin yung hot kasi sanay tayo sa mainit na sabaw. After kumain, punta tayo ng Kamioka. Try natin kung makakuha tayo ng ticket para sa Sagano Romantic Train. Hindi kasi kami nakapagpa-reserve eh. So, chance passenger ika nga. Sana meron. So, unfortunate kasi wala na daw available na ticket para sa oras na to. Ang meron daw, mga 6 PM na ng gabi. So, ayoko naman mag-romantic train ng gabi kasi anong makikita mo dun? Wala na yung magagandang view kasi madilim na yun. Tara, mag-abang na tayo ng taxi dun sa labas kasi babalik na tayo ng Kamioka Station. Kung nakakuha pala tayo ng ticket, eto sana yun o, yan yung Sagano Romantic Train Ride. Lagi kasing punuan yan pag peak season. Ang peak season nga pala niyan, autumn at saka yung spring pag cherry blossom. Pag autumn naman, pag nagpapalit na ng mga kulay yung mga dahon. Ang daming pasahero niyan. Yun yung pagkakamali namin kasi akala ko Sunday, hapon na, baka ako meron na tayong makukuhang ticket. Pero mali pala. Kaya huwag nyo kaming gayahin guys, mag-reserve kayo in advance.
Nasa taxi na kami papuntang Kamioka Station kasi from Kamioka, pupunta kami ng Arashiyama. Nag-avail nga pala kami ng 3-day Kansai Mini Pass. Bali, unlimited rides to if you're going to Kyoto, Universal Studios Japan, Osaka, Namba, Kobe, and Nara. Andito tayo ngayon sa Arashiyama area. Yung anak ko, Diyos ko, may nakita na namang tindahan ng mga merch. Pang ilang araw pa lang namin, kalahati yata ng budget niya, naubos niya na sa shopping. Mag-aantay na lang ako dito sa labas kasi tamang observe lang sa paligid at saka yung mga dumadaan, kuha tayo ng outfit idea. Joke lang, wala naman tayong baong ganung mga damit. Parang gandang i-try yun. Kita nyo yung dumaan. Tawag nga pala doon rickshaw. Alas 4 na ng hapon pero habang tumatagal dumadami yung tao eh. Siguro buhay na buhay ang nightlife dito. Yun nga palang Kansai Mini Pass, it can also be used on the Kansai Airport Rapid Service running directly between Kansai Airport and Osaka. Yung limited express na train na yung tinatawag nilang Haruka, pwede nyo rin gamitin yun doon. Bago pa man dumilim, nakarating na kami dito sa Togetsu-tokyo Bridge. Actually, isa din to sa mga dinadayo ng mga tao kasi ang ganda ng dito, ang ganda lang ng vibe. Etong bridge na to pala ay 155 meters. Grabe, tingnan mo, ang linis. Doon sa unahan, may mga boat rental doon. Inabot na nga kami ng pagdilim dito sa Arashiyama Bamboo Forest. Pero dahil nandito na kami, hindi pwedeng din namin i-explore tong area na to. Tara, lakad lang tayo, sundan natin yung mga tao. Ano ba tong sa may dulo? Para siyang sementeryo. Pwede kayang pumasok? Kaso parang nakalak. I-end ko na muna yung aming day 2. Yung expenses namin susunod na.